Good morning! Ako si Renjel, Shak ni Renjel. I am Renjel. It's R-E-N-D-Y-E-L. Welcome to my vlog. Welcome to my channel. Ayan, umaga. Ayan, nakapantulog pa mga kakabsat. Nakapantulog pa. Ngayong araw na to, okay, gagawin natin po yung tinatawag ng mga mangingisda dito sa amin na agsaysay itisigay. Or, ano ba sa Tagalog yun? Sa Tagalog, siguro sabihin na lang natin pag-aayos ng mga lambat. Kasi, kapag yung lambat nagkabuhol-buhol habang nilalagay natin sa tubig, magkakaroon tayo ng problema, mag-aaway yung mga magkakasama dun sa bangka. So, dapat maayos para smooth yung paglalagay ng lambat. So, kung gusto nyo makita, kung gusto nyo malaman kung paano, keep on watching. Kaunting kaalaman, Kuya Kim, kaunting history lang, para alam nyo naman kung bakit ito yung hanabuhay namin. Actually, tira po kami noong bata pa ako sa floating house, and si papa ko nag-manage yung fish cages. Hindi naman marami, pero at least parang extra income lang yung fish cages. Pero ang main source of living talaga ng mga taga rito is fishing. And yung fishing yung bumubuhay po talaga sa amin. At ang ilog ay yung sa Magat River. So kung wala yung Magat Dam, ewan ko na lang kung ano yung kinabubuhay namin ngayon. At ito po yung nag-aaral sa akin mula elementary hanggang high school, hanggang ngayong college na ako. Share ko lang. Pero nakakatuwa kasi nga, sa pangingisda lang nagagawa kami pag-aralan ng mga magulang namin. So dalawa kami magkapatid. So ngayon i-feature ko sa vlog na ito yung mga kabuhayan ng mga taga rito, and share ko lang din ulit na ang lugar namin ay tinatawag na Nagtipunan. Actually, hindi pa siya barangay, part siya ng barangay Santo Domingo. So yung lugar namin dito ay tinatawag na Sitio Nagtipunan. So Sitio Nagtipunan, barangay Santo Domingo. Ayan, pinangalanan siya ng tipunan kasi nga iba't ibang tao yung parang nagkatipon-tipon dito, from the word tipon, from different places. Different places po kasi nga yung sa hanap buhay siguro hanggang sa dito na rin po kami lumaki, dito na rin po ako namula, dito rin po ako natuto, and ayun, sumasama rin ako sa papa ko pag mga trabaho sa ilog. So ayan, please support my vlog and my channel. Yung mga hindi pa naayos na mga lambat, so kailangan natin siyang ayusin para mailagay natin siya sa tubig ng maayos. Tapno handa yung kaapaji magpakat, tapno maipakat tayo ng sayaat. So ito hindi pa siya ayos, so mahirapan tayong yan siya sa tubig kapag ganito siya. Ito yung tinatawag na argulya sa Ilocano. Ito yung pabigat nito para lumubog ito sa tubig. Nagrigat ka, Ilocano na gaming kakabsat. So ito yung ginagawa natin para maayos siya. Kasi kapag nagkabuhol-buhol ito, magkakaroon tayo ng problema. Okay, ayan, malapit na kaming matapos. Yun, tig-isa na lang kami ni mama. Nakakawit siya, pero alam yun, sanay na rin naman ako kasi lagi naman ito yung ginagawa namin, and ito na yung nakalakan kong gawin. So, tapusin na natin. Pag ito nangyari, habang nilalagay natin ito sa tubig, habang ipagpakat tayo, legwak ganun. Kailangan talaga maayos. Oh my goodness. Oh my soul. Are you ready? So ito, ready na ako. Ayan. Sa pupunta natin, hindi kailangan ng pagandahan, no? Probinsyana ka. Walang aarte-arte. Wala nang liguan. Hindi na ako nakaligo, tay. Kailangan ng ang sakit. Ready na ako! Let's go!
Oh yes, we're here. Tanan, 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 tanan. Ayan, so andito na tayo. This is the Magat River. Okay? Ayan, wait lang. Hindi mag-focus. Ano ba? Focus on. Ayan, so dito tayo mangingisda. Dito natin ilalagay yung lambat. Ano ba yung term? Okay. Ito yung sasikin natin, bata. Okay. Nagawa mo. Here. Whip. Here we go. Yan, stop over lang saglit at may mga kailangan kunin. Hi, Pogi! O, ayan, kita mo yan? That is the Magat Dam. And those are the 7 gates kung saan dumadalo yung tubig kapag nagpapalabas sila kapag masyado nang mataas yung tubig. So, hindi lang kami mga taga-Ifugao yung nangingista dito. Ganon din yung mga taga-Isabela. So, dito po sila yung mga bundok na yan dito. This is Isabela. And, dito naman, saan kami galing, this is Ifugao. Yes. So, ayan, kaunting kaalaman ulit yun ha. It's a fact. So, ito yung bumubuhay sa amin. Ito yung ilog na bumubuhay sa amin. Okay, magsisimula na tayo. At ang unang-una nating ginagawa is yung paglalagay ng poste or tinatawag ding marker. Siyempre, kailangan natin yun para hindi maanod. Maanod ba? Tagalog? Yung lambat. Okay. Kailangan ng bato. Kailangan ng kahit na anong lumulutang para, ano yun, siyempre, katulad ng plastic bottle. So, ayan. Yan yung plastic bottle na gagamitin. Para, parang marker din siya. Magsisimula na. Ayan. So, para mas maging madali yung gagawin natin, meron ding magsasagwan sa likod, which is yun yung gagawin natin. So, pinapakita ko lang sa inyo ngayon kung paano siya ginagawa. And, ito, mananatili ito sa tubig for maximum ng 3 days. Siyempre kasi yan, nagiging marumi rin yan, so kailangan natin kunin ulit para malinisan. So, ayan, nilalagyan nila ng pampalutang. Kasi yan, di ba, yung mga tinatawag na argulya, yung mga bilog kanina, yun yung parang instrumento para umabot siya sa pinaka-ilalim. So, yan yung tumutulong para, alam mo yun, malapit lang siya sa ibabaw. Tatapaw sa Ilocano. Okay. So, yung ginawa natin kanina, yung pag-aayos, yung tinatawag sa Ilocano na pagsasaysay, ajagsaysay itisigay, nagiging smooth lang yung parang lakad nito. Kasi nga, di ba, walang sabit. So, hindi hassle, hindi nakaka-hassle. So, kapag hindi natin yung ginawa, malamang sa malamang, magkakaroon talaga ng problema dito. Kakabuhol-buhol siya. So, pangalawa na siya. Meron lang din ulit yung gagawin. Pero, mukha siyang madali, pero hindi siya madali. Bali, yung isang lambat, ayan, tingnan nyo. Yung isang lambat, halos, 50 meters yung haba niya. So, kung 20 pieces yan, times 50 meters, ilang meters yun? 1 kilometro na tayo. So, ang layo. So, yun yung hirap. Tapos, ang kukunti lang yung makukuha mo. Nakakalungkot talaga isipin. Pero, ito yung kinabubuhay ng mga taga rito eh. Wala tayong magagawa. Kung hindi naman natin gagawin to, wala naman pagkukuha ng makakain yung mga taga rito. So, tiis-tiis lang talaga. And ito yung bumuhay sa amin simula pa nung bata ako. Ito yung nagpaaral sa akin. And, yun.
Buti nga hindi malakas yung hangin eh. And it's currently mga 2 o'clock ng hapon. Na? So from there, nandito na kami. Malayo-layo na yung nasagwan namin. Okay. Yun, may marker ulit para hindi maanod yung lambat. Okay, we're down sa pangatlong marker or pangatlong poste. So, eto na. Malayo na yung narating natin, ano? From there! Andito na kami. Yun yung pangatlong poste. Kita nyo? Diba? Kala nyo madali, no? Hindi. All in one to. Bibig, kamay, paa. Nagagamit yan. Oh, seryoso, oo. So, yun yung third na marker. Yan. So, yung poste, yung plastic bottle na nakalutang, may ano yun, may bato sa ilalim. Para hindi, alam mo yun, maanod or gumagalaw-galaw yung lambat. Para stay lang siya kung saan siya nailagay for the rest of the day. Hanggang sa gabi, hanggang sa umaga, hanggang sa araw na kukunin natin siya ulit. So, ayun. Let's continue. Marami-rami pa. So, yan po yung parang poste. Nasa pang-apat na po tayo. So, yan, kita nyo po may bato siya. Wait, ayun. So, yun yung last. Yung pang-apat na poste, yun yung last. Pinaka-last na mark. Tapos na tayo. So, yun. Estimated. Layo no, 1.1 kilometers. We're done. And there, diba? 1 kilometro yan, day. Siyempre, magstay ang lambat na yan for a maximum of 3 days. So, kailangan secure. And yun, mukhang secure na. Babalikan natin yan bukas kung marami ba o kung kunti lang yung mahuhuli niya. So hopefully marami tayong mahuli. Yes, let's go!